O parang hindi ka nagpalit ng damit. O ito magpapalit ng damit. Naka-work from home ako eh. Scripted na. Hi guys, welcome back to episode 9 of The Tara Podcast. Travel and Real Adulting Podcast. Wala tayong kasing-sing ngayong episode na to. I'm John. And I'm Jamie. So pag-usapan natin ang travel and real adulting. So last episode, travel. Ngayon naman, adulting. Which is, pag-usapan natin ngayon yung buhay work from home. Kasi Di tayo palit ng damit. Oo nga eh. Para, kung ano yung suot namin last episode, ito pa rin yung suot namin. Gusto nyo malaman? Gusto nyo malaman? Punta kayo ulit kung di nyo pa napapanood yung last episode. Galing ng way natin Ayun na nga. So, sakto kasi, bakit magpapalit pa? Nasa bahay lang naman. Nakapabahay lang tayo dito. Chill-chill lang tayo. Ganyan. At, ewan ko, I'm thankful na naka-work from home tayo simula nung, I think, pandemic. Pandemic. Actually, ikaw yata. Ako before. Naka-experience ka na na work from home before pandemic. Ako, nung pandemic lang. Naka-experience ako ng work from home na IT job. Parang 6 months lang yun. Tapos after nun, wala na, hindi na yata. 6 months lang ba yun? Oo, hindi na ako nag-corporate after. Ako nun? Na-lay off ako. Na naramdaman akong ma-lay off. Pero blessing siya. Nung una hindi pala. Nung na-lay off ako, parang 1 taon akong hiatus kung medyo may depression mode na hindi naman, languish na lang. Languishing. Super lungkot kasi hindi ko alam anong gagawin ko nun. Pero nakahanap ako ng gagawin after that. Nag-business, mahilig na rin manood-nood, tapos nag-TikTok, sa social media. Nag-edit ka ng mga videos ko. After that, yun, later on pa yun. Pero nung una, di ba, nag-business pa. Di na ako bumalik sa corporate. Pero point ko lang naman is, matagal na talaga ako naka-work from home. Okay. Tapos ikaw, nung 2020 lang, nung pandemic. Nung pandemic kasi, syempre lahat naman tayo nag-work from home. Diba? Kumbaga, bihira lang yung mga jobs noon na pwede sa mismong site. Like mga doktor, nurses. Diba? Nurses, mga security. Pero tayo kasi, engineer. Engineer po ako dati. Well, licensed engineer pa rin ako. Pero di ko lang nagpa-practice. So, doon na open yung chance na kahit na yung mga jobs na pwedeng i-work from home. Oo nga nagtataka nga ako Actually, parang naging trend pa nga yun, parang may naging trend matagal na. Yung parang binabash yung work from home. Last year lang yun. Last year lang ba yun? Parang may isang company na gumawa ng ads nila na quote-unquote nakakabobo work from home. Parang ganun yung sinabi. Yeah. So parang hindi sila pro work from home. Gusto nila pumapasok sa office. Yeah. Actually, super late na ng podcast natin about that. Hindi, kasi kaya ko lang nabanggit. Right now, naka-work from home kami pero wala talaga kaming work. Well, kasi itong pinagkakitaan na lang namin. Livelihood, content creation. Para sa akin parang lang siya play rather than work. Parang combination ng hobby plus work, yun. Yun nga. Parang masaya passion lang. Plus passion, Masaya lang. Kaya sabihin lang din natin work from home kasi baka sabihin ng iba, travel. Saan na po, anong ginagawa niya? Ba't nagta-travel? Siguro, durugista yan. Siguro, may drug din yan. Oo. Wala po kami maniwala. Wala. Ang livelihood namin ngayon is content creation, which is almost all of our content we made at home. Pero syempre, pag travel content, pag tayo pilosopo, syempre nasa travel kami. So, you mean yung mga editing? Yung mga editing. Conceptualization, ganyan. Posting nasa bahay na. So, yun yung work. Yun yung work. Na part. Yes. Pero yun nga, kasi nagiging bad image yung salitang work Pag sinabi kasing work, parang mahirap, parang hindi mo gusto, 'di ba? Parang I'm on it for the money. Yung pag sinabing work, 'di ba? Hindi katulad dati pag sinabing work, passion. Ngayon parang sa panahon ngayon, parang
Pag sinabing work, di ko talaga gusto to para lang sa pera, ganon. Kaya medyo parang gusto ko siya ibahin na, kasi to be honest, gusto ko rin yung pera sa ginagawa natin ngayon, content creation, but at the same time nag-e-enjoy ako dahil nasa bahay lang ako. Di ba? Kumbaga, or we can do it anywhere. Oo, work siya in terms of dictionary terms, pero sa aking puso at isipan, hindi ko siya feel as work. Ganon. Okay. Yun, sana naiintindihan niyo yung concept ko na ganon. Kasi nga, dahil lang siguro nga sa society viewpoint of work, parang pag tinatanong tuloy ako, ano trabaho mo? Hindi ko siya na-feel as trabaho, pero sa totoo lang trabaho siya. Yes, exactly. Diba pag may nagtatanong, kamusta? Kunyari kita-kits, no? Anong ginagawa mo ngayon? Anong trabaho mo? Anong work mo? Parang hirap sagutin. Pero wala, straight, just say, content creation. Content creation. Kasi literal naman talaga na trabaho din ng content creation. Guys, may hindi kasi tumatanggap talaga na ibang tao na pag sinabi yun, ang sagot nila, manap ka nga ng totoong trabaho, nakikita ko yun sa social media. Sa mga nagsasabi ito sa inyo. Hindi, ano yan ring finger yan ring finger yan Ayun, may mga hindi tumatanggap na pag yun yung sinagot na trabaho. Meron naman kasi talagang yun na yung full-time like tayo. Hindi lang tayo, marami. May mga kilala tayo. Hindi travel. Meron dyan, nasa food. Oo, food yung kino-content nila, 'di ba? Pero ewan ko ba, parang may notion sa society. Siguro hindi pa tanggap ng lahat na pwedeng kumita sa maraming bagay, hindi lang sa content creation, sa maraming bagay pwede nang kumita ngayon. So, yung mga outside corporate, parang tinitake nila as hindi trabaho yan, hindi yan career, okay ka lang, bakit ka nandyan? Hindi lang yun, pati business. Pati yung mga online seller, nakakatanggap din sila ng mga ganong comment sa mga kakilala nila. Na, ano ba yan, nagbebenta ka lang online? Ganon. May mga nakikita ko nagsishare mahil kasi ako magbasa ng mga ganon. Alam mo, kung titingnan mo, ayun nga yung sasabi ko ulit yung notion ng society na work is equals successful ka sa buhay. Ganun. Tapos career. Sa career. Tapos biglang naisip, yung like ko sabi, pag napapadaan tayo doon sa isang lugar, tapos bibili tayo ng gulay doon, pati bigas. Lagi mo kayo sinasabi. Oo. Kasi nakikita ko lang doon, parang mga sila siguro. Talipapa. Parang yung itsura ng tindahan. Half Filipino, half Chinese. Tapos, nandun lang sila palagi. Kung hindi yung yung nanay, yung tatay, o yung anak. Minsan naka-uniform pa nga yung anak Parang pagkatapos ng doon na tumatambay. Family business in short. Hindi sila kaya-aya tignan. Ako doon dati. Ako long sleeve, no? Medyo dugyot-dugyot pa nga sila. Long sleeve ba? Hindi talaga long sleeve. Short sleeve polo, di ba? Yun. Tapos, bibili ako doon ng gulay, ng bigas. Tapos, ako si feeling successful. Ito yung tatrabaho pa ako dati. Feeling successful ako. Tapos, titin ako sila. Ba't yung suot nila, no? Ano kaya? Pero, lagi akong pupunta dito, parang hindi nalulugi ito, Diba? Parang yun nasa isip ko, hindi bili-bili. Parang lumalaki pa nga yung business pa. Lumalaki. Kasi minsan meron silang tenant or something dyan, ganon. Tapos nung nawala na ako sa corporate, tapos parang nag-open up yung mind ko na, ang dami palang pwedeng pagkakitaan. So bumalik ako doon sa concept ng sari-sari store na yun or talipapa na yun. Bila ako naisip, isipin mo lagi akong buibili doon. Sabi natin, marami kami buibili doon na kamatis lang, na pwede siyang kumita 10 piso sa bawat bili. Sa dami nun, ang dami palang kita nun. Pero mukha lang silang normal na business people. Di nga mukha normal business people kasi nakasando lang. Di ba? Okay. Hindi, pag sinabi natin businessman naman, ito naman yung view ng society sa businessman. Mga naka-long sleeve, mga naka-kotse. Pero kung titingnan mo, yung mga may-ari ng talipapa, fishball vendor, ano pa ba? Yung mga karinderya. Businesswoman din yan, pero usually, parang nadadown sila sa paningin ng society na, ayun lang yung trabaho, ayun lang yung business mo. Pero,
pag kinumpute mo, tapos bago natin computein, pag magagalit ka, no, pag tinasa yung bilihin, no, ikaw pala yung mahirap kasi. Yung consumer. Yung consumer. Ikaw yung consumer na naka-corporate, tapos magagalit ka doon sa karinderya na tinaas yung bilihin, no. Niluluk down mo siya, pero nung tinasan yung bilihin, ikaw yung mukhang mahirap. Anyway, kung titingnan mo, ang laki pala na makakita ng ganun. Pag kinumpute mo ba yung math? Di ba? Siguro, yung iba, naging successful, lumaki. Yung iba naman, alam naman natin business, minsan bumabagsak, minsan hindi lumalaki. Di ba? Parang sa corporate lang din. Minsan, tumangat ka ng posisyon, minsan, natatanggal ka sa company. Ganun lang din. Kumbaga, ayun, na dapat open tayo na hindi lang po corporate pwede mong pagkakitaan. Pat. At pwede mo ipagsabay kasi sa totoo lang. Pwede nga. Pwede diba? Pala. Kasi dyan ako nag-umpisa. Well, blessing din yung pandemic kahit paano. Kasi siguro sobrang hirap if hindi ako naging work from home sa dati kong job tapos nagko-content creation ako. Pili ko sobrang hirap. Kasi before the pandemic, naramdaman ko na yun eh. Yeah, pinagsabay mo yun eh. Habang galing ka sa biyahe, pag uwi mo magko-content creation, kaya. Ang hirap din, parang ang hirap ng wala kang kinikita pero ang tulog mo na lang mga 4 hours, 5 hours kasi pinagsasabay mo yung corporate pati yung grind mo na... So kaya hindi rin lahat kaya yun eh. So I understand na hindi siya for everyone. Yun nga, point mo nung nag-pandemic, nabigyan ka ng chance na mas mag-focus sa... hindi naman, parang mas bigyan pa ng time yung content creation kasi nga sa bahay ka lang nagtatrabaho. Nagkaroon kasi ng opening nagkaroon yung chance yung mga company na sige nga, wala tayong choice eh. Hindi pwede lumabas eh. Sige, pagtrabahuin natin lahat sa bahay. Doon nag-umpisa yun. Doon nag-open lahat na, ang dami palang pwedeng pagkakitaan kahit nasa bahay. Yes. Although before that, hindi lang natin alam lahat. May work from home na. Baka maliit lang na industry or konti lang yung gumagawa before. Nauso lang. Naka-experience ka nga eh. Nauso lang siya lalo nung pandemic. Tapos parang after pandemic, nagtuloy-tuloy na meron ng pwedeng pagkakitaan sa bahay. And hindi siya porket nasa bahay is hindi legit. Parang ganoon kasi yung iba, parang sinasabi nila. Yun nga, minamaliit yung kumikita sa content creation or minamaliit yung nagbi-business na porket wala yung everyday work or everyday corporate work job. Ganun. For info po, parehas po kaming BIR registered content creator po. Kaya legit po kami. Legit na. Baka may mag-comment na, pangunahan ko na. Ano ba yun? Legit daw. Baka hindi naman kayo nagbabayad ng tax sa BIR. Nagbabayad po. Nagbabayad po. May BIR po. So, legit. Nakakapikon no? Nakakapikon magbayad. Oo, sobra. Real talk lang yun. Ito pa, nung nag-register tayo, parang alam na nung BIR staff na meron talagang category for content creation. So, ibig sabihin, na siya, tinatanggap na siya as taxpayers or as trabaho even online livelihood. Even online sellers yata eh. Pwede nilang ilagay yan doon. Kasi tinanong ako nung pinagpa-photocopy ko, medyo nosy si ate. Kanya, para sa anong ina-apply mo or anong nire-register mo? Because, online po, freelancer pa nga sabi ko. Kasi baka hindi niya alam kung ano yung content creation. Tamo, ganun pa isip ko. Sabi niya, online seller? Sabi ko, hindi po, content creation. Okay, marami nang nagre-register ngayon yan. Kaya alam niya. Kung yun pala yung una kong sinabi, gigets niya agad. Ibig sabihin, may mga na. Totoo siya. Legit siya. Legit. So sa mga nagsasabi po is please lang widen your your mind, no? Huwag tayong maging close-minded sa mga bagay-bagay. Just like yung mga company din na masyadong close-minded sa work from home. Kasi nga, yung pinagtrabahoan ko, malayang company yun pero nag-work pa rin yung pagka-work from home. Kaya medyo pangit lang nung nalaman kong hindi na mag-work from home. Pinapabalik na kayo sa office kasi wala ng pandemic. Doon ako nag-decide na talagang umalis. Kasi naramdaman ko yung convenience. Yung convenience ng work from home eh. So, isipin mo, ang daming pwedeng gawin, no? Hindi lang sa trabaho. pati sa gawaing bahay din, sa chores, creativity yeah, ko. true.
Kasi unang-una nakaka-stress yung public transport dito sa Pilipinas. Isa pa yun eh. Isang dahilan yun na napakapangit ng, kaya paano ba? Kaya hindi ko na gustong balikan as much as possible yung corporate job dahil sa biyahe. Wala rin naman tayong car. I think kung may kotse tayo, mahirap pa din. Hindi pa rin ako matutuwa eh. Kasi ang haba ng biyahe sa traffic. Speaking for myself lang. Kasi iba okay naman dun. Parang ako nasasayangan. Sasayangan ako sa oras na ang haba ng biyahe lagi. Tapos ito pa, hulas ka pa. Diba? Ang init kasi sa Pilipinas. Tapos, maalikabok, mausok, so oily mo, ganyan. Yun. Isa yun sa dahilan ba't parang mas nakikita kong maganda talaga ang work from home than that before. Isa pa, yung work from home, yun, nabanggit ko nga, mas madami ng time talaga. Diba? Family, diba? Ito yung nakakapagtake. May mga ka-office mate ako na ayaw nila sa work from home. Weird nun. Why? Weird. Usually pa, mga pamilyadong tao. Sipin mo, bakit? Hindi ko maintindihan eh. Di ba nila alam di ba nila gusto na kasama yung family nila all the time? Ang lagi lang dahilan ito eh. Di daw sila makapag-focus sa work. Pucha, nung nasa office kami, puro naglalasada lang, pati nagsha-Shopee. Sana nakikinig sila dito. Sana nakikinig kayo, tamaan kayo. Habang nakikinig, naglalasada sa office. Di ba? Okay, kundi nanonood ng kung ano-ano. Di ba? Umiiwas lang yun sa bahay. Yung nga eh. So, bakit? Ako, gustong-gusto ko naman. Sila hindi. Di ba nila love yung family nila? I remember, naalala ko na tuloy, yung first job ko, di talaga ako nag-OT. On the dot ako. Panggabi ako noon eh. So, 6 a.m. on the dot out. Tapos, hindi lang yung out na tipong mag-aayos pa lang ng gamit Mga 5 or 10 minutes before nung out ko, ayos na yung gamit ko. Kaya para pag pindot ko nung out, talagang tayo, alis, lakad pa uwi. Lakad na ng palabas ng office. Tapos na may isa akong medyo hindi ko trip yung ugali na office mate nun. Parang isa siya dun sa nag-umpisa na binubuyo ako na, ano ba yan, on the dot lagi? Ayaw naman mag-OT, ayaw makisama, mga ganon. So parang naalala ko siya dun sa sinabi mong office mates na parang mas gusto sa office magstay. Hindi ko sure kung para sa work or para lang magkaroon ng camaraderie or gusto lang din ng pera dahil sa OT or umiiwas sa bahay. Hindi ko alam. I don't know. Iba-iba siguro sila ng reasons. Pero ako, gusto kong umuwi talaga. Gusto ko sa bahay ko. Same. Ako rin. Di ba nila gusto yung bahay nila? Or baka iba... safe space yung bahay nila. Maingay, ganyan. Di sila maka-work. Pwede rin. Actually, maintindihan ko pa yung mga nag-i-stay sa office dahil nagpapalipas ng traffic. Pero yung tipong aayawan mo yung work from home, wala naman traffic dun Wait, ayawan mo yun. Ibang reason yun. Di ba? Nakaka-intriga. Bakit kayo ganun, guys? So, diba? Bakit merong parang di nyo naman love yung office, di nyo naman love yung work para sabihin nyo, mag-OT tayo, mag-ganto ganyan. Feeling ko either for the money or ano lang yun eh. Ewan, baka wala kayong work, life outside work. Dati nung nag-OT ako sa construction, to yun, for the money yun. Tapos eventually, alam mo, para makisama, nag-OT nga rin ako. Pero hindi ibig sabihin love ko yung company nun. Siguro gusto ko lang din, sige, extra money, sure. Tapos naging medyo close. Tapos first job ko pa, siguro pakikisama. And then after that, nung medyo, okay, gamay ko na tong, mundo na to. Hindi ko talaga trip. Hindi ko siya trip na gawing habaan yung oras na binibigay ko sa trabaho nun. Siguro kaya wala din masyadong ka-close nung sa past work ko. Kasi yung mindset nga. Siguro 1, 2 hanggang 3 lang yata yung talagang close ko noon. Yung iba, acquaintances na lang. Hindi, mga 4 din. Gawin natin 5. Mga sabi 5 out of 60. Yun, kasi iba kasi nakakomentan ko pa sa Facebook eh. 'Di ba? So, sana nakikinig sila para mag-comment din sila dito. Doon pa lang sa difference na sinabi mo na yun, sila mas gusto nila doon. Hindi ko taga-trip. So, hindi na kayo mag-jive, no? Yeah. And that's okay. Sa tingin ko, hindi mo kailangan maging friends mo, magiging office mates mo. Trabaho is trabaho lang. Okay lang yun. Tapos yung nag-work from home pa ngayon nga, kasi may mga meeting yan, di ba? Reklamo, blah, blah, blah. Tapos, di daw sila productive. Natatawa talaga ako, di daw productive. Dati na kayo di productive. Kaya nga. Putik yan.
Ako, mas naging productive pa nga ako nung kasi nga, andyan lang, gawa-gawa. Kasi lagi yung pumapasok, lagi yung late eh. Tsaka nabawasan yung pagod mo kasi sa biyahe. So, napupunta pang work pa. Pang work pa, additional pa, di ba? So, fresh pa yung utak mo kasi hindi nga pagod. Yeah. Ano sasabihin mo? Nakalimutan ko na. Basta, ayun, mas maraming perks para sa akin yung work from home. Mm-hmm. And yun nga, hindi lang corporate job yung pwedeng mong i-work from home or work from anywhere. Marami pa like business, may content creation na ngayon. Hindi ko pa alam, may iba pa yan. Hindi ko lang mabanggit ngayon pero kaya doon naniniwala na nakakabobo siya. Yung work from home, hindi. Subukan nyo. Parang mas magkaka-creative juices ka pa nga eh. Kung work from home man yan or work to office, kung hindi mo siya gagalingan, nakakabobo talaga. Ginagawa lang natin dahilan lagi yung position yung circumstances Pero sa totoo lang, ang problema is mostly sarili mo. Di ba? Hindi yan dahil, work from home. Dahil mobiyaya ako. Hindi, usually, ikaw lang talaga. Ikaw lang may problem. Huwag na natin isisi sa mga bagay-bagay. Lalo yung work from home. Nakakano lang. Nung sinabi mo ulit na yung isang company na nagsabing nakakabobo daw work from home. Parang mas marami pa ako nakitang matatalinong taong naka-work from home. Siguro, nakasanayan lang talaga. Or baka gusto talaga. Ito pa, ayun, naalala ko na yung sasabihin ko kanina. Isa pa sa nasasayangan akong oras pag nagtatrabaho sa company, tapos sa corporate, tapos hindi work from home, yung may biglaang kailangan tayo magkita-kita ng gantong oras dito. Kailangan natin mag-meeting ng gantong dito na pwede namang i-email sana or minsan meron pang yung para magkaroon kayo ng team team building. Team building pa ng weekend. Yung kakainin pa yung rest day mo. 5 araw na nga kayong magkakasama sa work nung may pasok. Yung rest day mo, doon pa ilalagay yung team building na naisip ko ngayon parang may mga nasayang akong oras dun Tamo, hindi ko naman na-close yung mga nakasama ko before. So parang ginagawa lang yon para makisama. Kain oras Sayang oras talaga. At buti nga ikaw, 5 days Oo nga, yung iba 6 days ikaw. Ako, 6 days ako nagtatrabaho na nakakapikon, di ba? 5.5. Pero 6 days pa rin yung biyahe mo. So ganun na rin yun. So ika-count mo as biyahe. Ika-count mo as buong trabaho pa rin yung half day. Kasi 2 beses ka pa rin namang bumiyahe to and from. So, counted. Diba? Sayang. Agree ako doon. Yung mga yung team building na ilalagay mo sa weekend. Tapos camaraderie. Diba? Yung iba gusto yun. Yeah, yung iba naman. Very extra. Gusto nila yun. Maybe, di ko matanggal sa isip ko na baka may iniiwasan ba kayo sa bahay. At saka yung construction or yung pagka-construct sa society or sa company, pansinin mo to usually for extrovert. Tingnan mo yung HR. Laging makisama ka. Paano yung mga introvert? Paano yung mga gusto lang, mas productive sila pag sila lang? Di ba? Or kaya kong magtrabaho mag-isa. Or small group na lang. Tapos pag kailangan ko ng tulong, tsaka lang ako kikipag-usap or ganyan. Sila, merong may parang rule usually yung mga company na dapat tayo dito, one family, ganyan. Nakikringe na nakikringe na ako. Di ba? Parang hindi lang yata yung mga old company natin yun. I think normal yun. I think yun yung usual. Na dapat, pag nasa within company ka, you have to be part of the talaga. Hindi yung, parang family nga yung gusto nila. At yung mga company na yan, usually yung yung mga against sa work from home. Oo nga. Kasi nga, they are not innovative enough para i-try yung mga bago kasi feeling nila ito yung nag-work ito yung matagal lang sistema institution na kami bakit kami mag-change all of a sudden, di ba? Gets? Anyway, pwede siguro sila mag-change baka unti-unti, hindi agad. So yung mga ganon, again sila doon, like yun nga yung hindi ko nga alam kung malaking company yun yung nagsabi na hindi daw okay ang work. Pero kung titingnan mo, marami na nag-survive ng pandemic. Diba? So, bakit hindi lang niretain yung ganong setup? Tsaka nagkaroon ng mga opening for other
pwedeng pagkakitaan ng pandemic. Oh, Galing yes. ano siya dark moment siya, pero parang may light at the end of the tunnel, parang ganon. May binuksan siyang mga pintuan. Opportunities. Yeah, talagang sa bawat, talaga, ang tawag doon, sa bawat pighati, merong hati pig. Joke lang, wala na. Wala maisip. Sa bawat bad circumstances, there will be always good opportunities. Wow! Galing. Yan ha. I-quote nyo yan. Sa Tara Podcast, naisip ko lang yun. Yung, pighati at hati pig. So yun, in-explain lang namin bakit kami hindi nagpalit ng damit. Yeah, yun. Tsaka yun lang talaga yung reason. Yun nga, yung pagiging, maging bukas lang tayo, yung isipan natin. Tsaka yun nga, sasabihin ko na ito yung aming job. Livelihood, content creation. Sa mga nagtatanong, please. May nagtatanong na Oo. Kasi lalo na nung nakita. Yung budget natin, ng nag-post travel. Nag-post ng budget noon. Tapos nakita niya 21 days. Tapos sabi ko, actually, hindi pa yan yung longest na travel namin. Nag-28 days kasi kami sa Japan. Tapos sabi niya parang, hala, ang haba. May work pa ba kayo outside content creation or outside travel content creation? So yun, napaisip ko, may magtataka pala talaga sa lifestyle natin. Yeah. Yun, nasagot na namin. Ito lang po, content creation. Meron siyang socials, may socials ako. So, kumikita yung socials niya, kumikita yung socials ko. Nagsastocks ka. Yun, isa pa yun. To trade and invest. If you've been here, lalo sa socials ko, since day one, alam nyo naman na nag-stock, crypto, NFT trading ako. So yun, nakatulong din yun para panggastos sa bills, pang-travel, ayun. Kasi yun, yung content creation nga ngayon, nag-generate siya ng income, kaya yun din yung napapanggala namin. Parang umiikot lang. Kumbaga sa business, may pampaikot ng capital para tuloy-tuloy yung pampareplenish nung sari-sari store kunyari. Ganun din sa amin. Yeah. Yung kinikita namin sa travel, binabalik din namin sa panggala namin. Binabalik namin sa panggala para, ayun nga, makakita naman din kayo ng mga bagong clips para sa mga tips namin, sa mga i-share namin mga recommendation like hotels, di ba? Hindi yung palaging may kita nyo, uy, parang luma na tong picture mo parang 10 years ago na. 10 years ago na yung travel. We keep on traveling din. Para sa amin din kasi gusto namin talagang gumala. Tapos at the same time, makapag-share ng mga bagong tips. Diba? Win-win situation, guys. No? Makapag-travel. At kumita. Ayun nga. Diba? Makapag-travel kami. Ma-share namin yung mga na-experience namin sa travel. Tapos, gamitin nyo yung code namin. Kikita kami. Makapag-travel kami. Mag-share kami na ulit lang, di ba? So ayun, kaya salamat sa mga sumusuporta talaga ng mga socials, ng links, gumagamit ng codes namin sa Klook. Sa Klook, yung Soral Klook and Jamime Klook. Pero meron pang isang papasalamatan ko rin mga basketball fans dyan, sa mga nanonood din. At sana may nanonood itong basketball fans also. Yung sa panonood ng mga reels ko sa Facebook, ayun, namo-monetize din yun. Yes, thank you so much at malapit na ulit kaming gumala soon. So follow our socials. This is episode 9. See you on the next one. Bye!